Dating mag-classmate nagkita sa korte after 30 years. Ito ang mga sumunod na nangyari. Sa bidyong ito ay mapapanood mo ang dating magkaklase na isang judge at isang akusado na nagkita sa korte after 30 years. At dahil medyo nakakaantig ang paksa natin ngayon ay hinihikayat kita na tapusin ang video para mas maunawaan mo ang kanilang kwento na hango sa totoong buhay. Kaya naman simulan na natin. Siguro naman nung ikaw ay nasa elementary pa lang ay minsan ka na ring nangarap ng mga nais mo sa pagtanda mo at kasabay ng pangarap na yun ay ang pagkakaroon natin ng mga kaibigan o best friend na naging bahagi ng ating buhay at nagbigay kasiyahan sa ating kabataan. At marahil ay natatandaan mo pa ang mga panahon nang nagpapataasan kayo ng mga pangarap ng iyong mga kaibigan o kaklase at syempre lahat naman tayo ay may choice kung anong buhay ang gusto natin sa ating pagtanda. Ang mag-best friend na si Arthur at Mindy Glazer ay nagkakilala noong sila ay nasa middle school pa lang sa Miami at naging malapit sa isa't isa. Gaya ng ibang mga bata, minsan din silang nangarap na magkaroon ng successful career. Nang mga panahong yun, si Arthur ay naglala ng 30 minutong biyahe sa bus para makapasok sa paaralan na hindi naman naging sagabal sa kanyang pag-aaral. At dahil sa kanyang pagpupursige, madalas siyang nakakakuha ng matataas na grades at napapabilang sa mga honor students. At dito nabuo ang pangarap ni Arthur na maging isang neurosurgeon. Habang si Mindy naman ay masipag na mag-aral at minsan ding nangarap na maging isang veterinarian. Sa maniwala ka man o hindi ay palagi silang nangunguna sa klase at tuwing wala silang pasok ay naglalaro sila ng football. Subalit sa paglipas ng panahon, sa isang iglap ay nawala lahat ng pangarap ni Arthur nang siya ay ma-drop out sa eskwelahan at hindi na makatapos ng pag-aaral. Laking gulat naman ni Mindy sa nangyari dahil bigla na lang hindi pumasok si Arthur at hindi niya alam kung saan ito hahanapin at kalaunan ay napagalaman nila sa mga magulang ni Arthur na siya ay nalulung na pala sa pagsusugal at dito na tuluyang nawalan ng komunikasyon ng dalawa sa isa't isa. Sa di inaasahan, sa edad na 18 anyos, si Arthur ay nakulong dahil sa pagnanakaw para matustusan ang kanyang bisyo na kung saan umabot pa sa punto na siya ay pumapasok sa mga bahay at warehouse para lang makakuha ng pera para pansugal. Nanatili sa piitan si Arthur sa loob ng 2 taon at di nagtagal siya ay nakalaya at inakala ng mga magulang niya na tuluyan na siyang nagbago. Pero mas lalo pang lumala ang kanyang kalagayan nang siya ay malulong sa pinagbabawal na bisyo kung saan pinagpatuloy niya ang panloloob sa mga bahay para lang sa pera. Makalipas ang 4 na taon, sa edad na 22 anyos, muli siyang nakulong na tumagal ng 10 taon. Mula noon, labas-pasok na siya sa pihitan. Kasabay ng taong yun, nakapagtapos na sa pag-aaral si Mindy sa kursong arts, nakalaunay nag-aaral sa St. Thomas University School ng Law at ang dati nitong pangarap na veterinarian ay nagbago nang kanyang makilala ang kaibigan ng kanyang kapatid na nagde-defense noon at kalaunay nakapasa si Mindy sa bar exam at taong 2000 siya ay naging ganap na judge. Sa kabilang banda, nanatili naman si Arthur sa piitan sa loob ng 15 taon at habang nililitis ang kaso ni Arthur noong June 30, 2015 ay hindi niya inaasahan na muli silang magkikita ng dati niyang kaibigan na si Mindy na isa ng ganap na judge at heto ang sumunod na mga eksena. Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, all the kids, and look what has happened. I'm so sorry. Oh my goodness. Ang muling pagkikita ng dalawa ay naging emosyonal at hindi niya inaasahan na sa tagal ng panahon ay makikilala pa siya ng matalik niyang kaibigan at muli pang nasundan ang kanilang pagkikita nang si Arthur ay makalaya at sa loob ng courtroom ay nagkaroon sila ng chance na makapag-usap ng personal at mayakap ang isa't isa. Matapos ang tagpong yun, nangako si Arthur kay Mindy na hindi na siya kailanman babalik pang muli sa madilim niyang nakaraan at si Mindy ang gagawin niyang inspirasyon. Sa kwento ni Arthur, makikita natin kung anong naging epekto sa kanya ng masamang bisyo na tuluyang sumira sa kanyang pangarap sa buhay at masasabi ko lang na marahil ay hindi siya nagabayan ng mabuti ng mga panahong yun. Sana ay nagustuhan mo at nakapagbigay ng aral at inspirasyon ang maikling kwento ng buhay ni Arthur at Mindy.
Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.